Noel Del Prado at Liza Aquino. Bye! Tambalang T-Rex, Terry and Alex sa ATM. Anong take mo sa Radyo 630? Ngayong hapon sa Prime TV. Anong take mo? Hello, attorney. Klinika 630. Ako to, si Chuck Ami. Headline sa hapon. Nagseserbisyo, Nina Corpus. Issue spotted. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kami po ang inyong mga kaserbisyo at ito ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630, ang puntahan ng bayan, kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong 1:00 ng hapon. Malalaking balitang nakalap sa nakalipas na oras. Dito sa Kaserbisyong Balita. Magandang hapon mga kaserbisyo, palalawigin hanggang Agosto ang importation ban sa pulang sibuyas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi pa kailangang mag-angkat ng sibuyas. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na maaaring tumagal ng 8 buwan o hanggang Pebrero sa susunod na taon ang kasulukuyang inventaryo ng sibuyas. Sa huling datos noong June 21, may higit 161,000 metriko tonelada ng pulang sibuyas, higit 11 metriko tonelada ng yellow onions at 60 metriko tonelada ng shallot. Kaserbisyo Balita Live Report. Sa ibang balita naman, inalmahan ng ilang militanteng grupo ang hatol na guilty ng Tagum City Court laban kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at iba pa. Nagbabalita at nagsiserbisyo si Nico Bagsik. Nico. Sa pamamagitan ng isang indignation rally sa labas ng Commission on Human Rights, sinundan na ng ilang militanteng grupo at mga kaalyado ng ACT Teachers Party List tulad ng Gabriela at Bayan Muna ang hatol ng Tagum Regional Trial Court laban kay Congresswoman Franz Castro, dating kongresista sa Turo Campo at iba pang mga mag-aaral at durong lumad sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Nanindigan si Castro na gawa-gawa lamang ang kaso matapos anilang humingi lamang ng tulong para protektahan ang komunidad ng lumad na hinaharas ng militar. Hindi ko talaga namin na-expect itong conviction dahil malinaw naman sa mga prinisintang mga ebidensya ng kabila at saka kami nakita naman namin na talagang yung pinisinta na mga testimony ng kabila ay wala naman talagang basihan itong other forms of child abuse, kaya talagang nagulat kami doon sa desisyon ng judge. Yan ang pahayag ni Congresswoman Franz Castro. Nababahala din ang mga grupong nagkilos protesta na kung magagawa ang ganitong hakbang ng panggigibit laban sa kongresistang tulad ni Castro ay maaari din itong maranasan ng mas maliliit at ordinaryong mamamayan. Kaserbisyo mo mula dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, Nico Bagsik para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Nico Bagsik. At sa mga balitang hube headlines sa hapon, malaki ang dagdag singil sa Meralco Bill, asahan ngayong Hulyo. Piston, muling nanawagang ibasura ang PUV Modernization Program. At kampo din na Representative Franz Castro at iba pa, bumwelta sa hatol ng korte sa Davao. Ang buong detalye mamayang 4:00 ng hapon sa Headline sa Hapon. Ako po si Steve Raz. Kaserbisyo Balita. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan.
maging marunong sa watong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal kasama si Liza Aquino sa Hello, Attorney! Bukas na ang linya ng Telerado Serbisyo. Hello, Attorney! Magandang Lunes na hapon po. Bukas na po ang isang buong linggo ng Hello Attorney, Ma'am Charis at Mang Bernardino. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking magandang partner Liza Aquino. Team Checkers ba ako? Team Checkers po kami ngayon na naman Monday afternoon.